Jude, dalhin mo na sa kabanatuan to mga bulaklak. All goods na yan. Wika ni Kiara sa kanyang delivery boy na si June. Sa kasal to, Kiara? Oo, kaya ingatan mo yan. 8:00 raw kailangan nandun na yan. Baka mamaya dumating na dun na sira-sira na. Oo, sige. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to katulad ng pag-iingat mo sa pag-arrange ng mga bulaklak na to. Dapat lang. Sige na, huwag ka nang dumaan sa kung saan-saan ha. Diretso deliver na. Tapos bumalik ka kaagad dito sa flower shop. Marami pang kailangang asikasuhin. Sige, babalik ka agad ako. Nag-umpisa si June na ilagay ang mga bulaklak sa mini truck nito. Maya-maya lang ay umalis na ito upang mag-deliver. Ilang minuto pa lang nakakaalis si June ay inayos ni Kiara ang mga nakadisplay na bulaklak sa labas ng flower shop niya. Ngunit napatanaw siya sa kalsada nang mapansin ng isang mamahaling kotse at tumigil sa kanyang harapan. Bumaba ang binata sa driver's seat at bumungad ng isang gwapong lalaki. Excuse me, magtatanong lang sana ako. Bungad nito sa seryosong tono. Oo naman. Ano yon? Ito ba yung Kiara's Flower Shop? Wala kasing banner man lang kaya hindi ko alam kung anong pangalan ng flower shop na to. Naningkit ang mga mata ni Kiara. Flower shop niya mismo ang tinutukoy ng gwapong lalaki, ngunit hindi niya inaaminin. Hindi ko alam kung saan ang hinahanap mong flower shop. Really? Are you sure, miss? Ang sabi kasi ng nakausap ko, dito lang sa Maharlika Highway ng Santa Rosa ang flower shop na hinahanap ko. Dito daw banda. Nagtatanong ka tapos ayaw mong maniwala. E di sa iba ka magtanong. Pagtataray niya rito. I'm sorry, miss. Ang sabi kasi sa akin, 2 lang ang flower shop sa lugar na to. Bakit mo ba kasi hinahanap ang flower shop na yun? Gusto kong makausap ang may-ari nun, si Miss Kiara Aguilera. Kilala mo ba siya? Mas lalong naningkit ang mga mata niya at kaagad na paisip. Ano bang kailangan sa akin ng lalaking to? Siguro isa na naman to sa mga tauhan ni Dad na gusto akong pauwiin sa Manila. Tanong niya sa isip. Pero bakit mukhang mayaman tong pinadala niya ngayon? At mukhang syusyong-asyong pa. Nasa harap na niyang hinahanap niya tapos wala siyang kaalam-alam? Excuse me, miss? Untag sa kanya ng gwapong lalaki. I'm sorry, pero hindi ko siya kilala, mister. Pero may alam akong isa pang flower shop. Siguro 2 kanto mula rito. Katabi ng water refilling station yung pwesto niya. Siguro yun ang hinahanap mo. Tumitig sa kanya ang lalaki at naningkit ang mga mata. Are you sure na hindi mo kilala ang taong hinahanap ko, miss? I'm sure. Mukha ba akong sinungaling? Dahil maganda ka at hindi ka naman mukhang sinungaling. Then fine. Thank you sa pagsagot. I'm Scott, by the way. Pumeke siya ng ngiti. Okay, bye Scott. Hindi mo man lang ba ibibigay ang pangalan mo? I'm just Dada Di Mapili. Pagsisinungaling niya. Natawa ng kaunti ang binata sa sinabi niya, kaya naman muli siyang nagsalita. Mukhang natatawa ka yata sa pangalan ko, Scott. No, it's not like that. Nakakapanibago lang makarinig ng ganyang pangalan. Unique ang pangalan ko, walang katulad. Natawa itong muli bago tumango. Alright, thank you Just Dada. Nice meeting you. Muli siyang pumeke ng ngiti at kumuway na lang sa lalaki. Sinara na nito ang bintana ng kotse at saka pinaandar yon. Unti-unting napasimangot si Kiara at mabilis na hinugot ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot niyang pantalon. Pinindot niya ang pangalan ng kanyang ama upang tawagan. What a surprise, anak. Bakit ka napatawag? Bungad ng kanyang amang si Sergio Aguilera sa kabilang linya. What the hell's your problem, Dad? Hindi ka pa ba nadala sa nangyari dati? Sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magpapadala ulit ng mga tauhan mo rito. Tapos ngayon nagpadala ka na naman ulit. Engot pa yung pinadala mo kasi hindi ako nakilala. Ano ba, Dad? Kailan mo ba ako hahayaan na mabuhay ng tahimik? Kiara, anak, can you please calm down? Gusto ko lang naman na umuwi ka na rito sa Manila. Nandito ang bahay mo. Nandito ang pamilya mo. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Kiara. Wala na akong pamilya mula nang mamatay si Mommy, Dad. Ikaw lang naman ang nagdesisyon na bumuo ulit ng sarili mong pamilya. Ni wala kang pakialam kahit na yung bago mong asawa may mga anak na. Mabait si Stella, Kiara. Mabait din ang anak niyang si Elvis. He's also 25. Kaedad mo lang din siya at tiyak na magkakasundo kayo. Ikaw lang naman tong mailap. Magmula nang ikasal ako ulit kay Estela, 3 years ago, bigla ka na lang umalis dito at nagpunta riyan sa Nueva Ecija. Alam mo naman kung bakit, Dad. Hindi ko pa rin kayang tanggapin na nagawa niyo palitan si Mommy ng ganun-ganun na lang. 5 years pa lang mula nang mamatay si Mommy dahil sa brain tumor. Pero ikaw, ang bilis mong nakamove on. Kiara, anak, sana maintindihan mo naman ako. 2 years nang wala ang mami mo noong mag-asawa ako ulit. Kailangan na nating umusad. At please, umuwi ka na rito sa atin.
Pinunasan ni Kiara ang mga luhang umalpas mula sa kanyang mga mata. Hindi na ako babalik, Dad. Masaya na ako rito. Ako na ang nagmamanage ng flower shop na naiwan ni Mommy. Dito, pakiramdam ko, buhay pa rin siya. Nag-promise din ako sa kanya na aalagaan ko tong mga bulaklak niya rito. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng ama mula sa kabilang linya. Kung yan ang desisyon mo, sige anak. Pero wag mong asahan na titigil ako sa pagpapadala ng mga tauhan ko riyan para lang mapauwi ka. Hindi ka nararapat dyan. Ikaw ang tagapagmana ng Aguilera Malls. Wala nang iba. Ikaw lang. Bakit hindi mo ipamana yan sa anak-anakan mong si Elvis, Dad? At saka tigil-tigilan mo nga ako sa pagsilaw ng pera sa akin? Mas gugustuhin kang mamuhay ng simple dito kaysa magpatakbo ng mga negosyo mo. Napakatigas talaga ng ulo mo, Kiara. Mana lang sa'yo, Dad. Matigas ang ulo mo at paulit-ulit ka nagpapadala ng mga tao mo rito. Baka gusto mong umuwi na namang bugbog sarado ang mga tauhan mo. Narinig pa niya ang pagtawa ng kanyang ama. Tingin mo, mapapatigil mo ako sa pagpapadala ng mga tao riyan, anak? Sabi mo nga, mana-mana lang ang pagiging matigas ng ulo mo. Ganon din ako. At saka, hindi ko naman sila pinapadala riyan para saktan ka. Pinapadala ko sila para i-check ka palagi. Hindi mo sila kailangang bugbugin katulad ng ginawa mo dati. Ay, ang bilis talaga uminit ng ulo ng anak ko. Mabuti at mababait yung dalawang tauhan ko na binugbog mo. Napairap si Kiara at gigil na pinatay na lamang ang tawag. Kahit talaga anong gawin niya ay hindi niya kayang pigilan ng ama sa gusto niya itong gawin. Nakakainis. Iritado niyang wika bago pumasok sa kanyang flower shop. Tinawag naman siya ng kanyang assistant na si Mira, ngunit hindi niya ito pinansin at dire-diretso siyang pumasok sa kanyang office. Samantala, kabababa lamang ni Scott mula sa kanyang kotse. Nakatanaw siya sa isang flower shop na itinuro ng magandang babae kanina na nagpakilalang Diosdada. Ni hindi niya batid kung totoong pangalan ngayon ng dalaga. Naisahan ata ako ng babaeng yun ah. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pinagtitripan. Napapailing na wika ni Scott sa sarili. Pumasok siya sa flower shop at nakita ang isang babae roon na nag-aayos ng mga nakadisplay na bulaklak. Nakasuot ito ng neon pink na crop top at itim na maikling shorts. Good morning. Nakangiting bati niya rito. Kitang-kita ni Scott kung paano nalaglag ang panga nito nang makita siya. Hi, Pogi. Ang gwapo-gwapo mo naman. Kailangan mo ng bulaklak? Eksaheradang tanong ng babae at sinipat pa siya mula ulo hanggang paa. No, sorry. Hindi ko kailangan ng bulaklak. Gusto ko lang magtanong kung dito ba yung Kiara's Flower Shop? Hindi pala kasi uso rito na maglagay ng pangalan ng flower shop. Kumunot ang noon nito at napaisip. Kiara's Flower Shop? Naku Pogi, lumampas ka na. Katabi ng apartment yung flower shop na hinahanap mo. Kapag may nakita kang babae na maganda, matangkad at maputi, pero mukhang masungit, siya na yun. You mean yung flower shop na malaki? 2 kanto mula rito? Doon ako galing eh. Kaso tinuro ako rito ng babae na dinescribe mo. Nako, niligaw ka lang ni Kiara. Kaya nga hindi siya naglalagay ng pangalan ng flower shop niya kasi madalas may naghahanap sa kanya. Sa kaso ko naman, kaya walang pangalan tong shop ko kasi nag-uumpisa na kaming magsarado. Plano ko na kasi mag-abroad kaya pinapaubos ko na lang tong mga bulaklak ng patay. Napakurap-kurap si Scott. Bulaklak ng patay, miss? Oo, yun ang mga tinda ko rito. Hindi makapaniwalang napanganga na lang si Scott. Walang yung babae yun. Naisahan ako. Isa ka rin sa nabiktima ni Kiara, no, Pogi? Talagang mailap ang babaeng yun. Pagpasensyahan mo na. Tumatawang ani pa ng babae. Nagpaalam na si Scott at nagmamadaling pumasok na ulit sa kanyang kotse. Tinawagan niya ang potential investor na kausap niya kahapon noong nasa Manila pa siya. Si Sergio Aguilera, ang may-ari ng Aguilera Malls. Yes, Scott? Bungad sa kanya ng 50 anyos na si Sergio Aguilera. Your daughter made fun of me, Mr. Aguilera. Itinuro niya ako sa flower shop ng mga patay. And I'm so stupid para hindi ko malaman na kaharap ko na pala mismo kanina yung hinahanap ko. Akala ko tauhan lang siya ron eh. Narinig niya ang pagtawa ni Mr. Aguilera mula sa kabilang linya. I warned you about her, Scott. Sinabi ko na sa'yo na mailap ang anak ko at matigas ang ulo. Kasalanan ko rin kasi nakalimutan kong ipakita sa'yo ang picture ng anak ko. No need now, Mr. Aguilera. Nakita ko na siya kanina. She's pretty but annoying. Sumusuko ka na ba? I thought you wanted me to invest in Henderson Realty. Napabuntong hininga si Scott at napahilot sa kanyang sentido. I know, Mr. Aguilera. Kaya nga gusto kong makausap ang anak mo at mapauwi siya sa'yo. At kapag nagawa ko yun, you will invest in my company. I really need you in my company. Your industry reputation will boost my company's credibility more.
And in exchange, you'll get an equity stake and exclusive deals on our properties. It's a win-win. Sinabi ko naman sa'yo, Scott, na interesado ako sa pag-invest sa company mo. Pero isa lang naman ang hiling ko. Ang mapauwi mo ang anak ko dito. Ang mapaamo mo siya. Gustong gusto ko na siya ang magmana ng mga negosyo ko, pero nagmamatigas siya. Napatango si Scott at puno ng determinasyon na bumuntong hininga. Okay, Mr. Aguilera, I will do my best. Sana lang talaga ay makalapit ako sa anak mo. Mukha siyang tigre na pwedeng magwala anumang oras. But she's a pretty tiger, isn't she? Napangisi si Scott habang inaalala ang masusungit na mga mata ng dalaga. Gayunpaman ay nangingibabaw ang natural nitong ganda. Right, Mr. Aguilera. I'm hanging this up. Babalikan ko pa yung pasaway mong anak. Okay, good luck, Scott. Thank you, Mr. Aguilera. Pinatay na niya ang tawag at saka pinaandar ang kotse pabalik sa unahang flower shop na tinigilan niya kanina. Dali-dali siyang bumaba nang makarating doon at pumasok sa loob. Good morning, sir. Nakangiting bati sa kanya ng babaeng nasa cashier. Can I talk to Miss Kiara Aguilera? Nabura ang ngiti ng babae at bumuka ang bibig, ngunit walang salitang lumabas. I know she's here. Please, I just need to talk to her, miss. Kaya lang po, sir. Natigil ito sa pagsasalita nang lumabas mula sa isang silid ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng niligaw siya kanina at ang babaeng nagsinungaling tungkol sa pangalan nito. Ikaw yung nagtanong sa akin kanina, di ba? Yung nakakotseng mamahalin? Nakataas ang kilay na tanong ni Kiara. Ako nga yun, Miss Diosdado Di Mapili. Mapang-asar na wika niya rito na nagpakunot ng noon nito. So, bakit ka bumalik dito? Before I answer that, can I ask you a question first, Miss Diosdado Di Mapili? Stop calling me that. Bakas ang iritasyon na sigaw nito. Bakit? Hindi ba sabi mo yan ang pangalan mo? Ano bang kailangan mo, ha? Bakit ka bumalik? Imbis ay tanong nito. To answer that question, bumalik ako rito kasi sabi ng flower shop na itinuro mo ay ito ang Kiara's flower shop. At yung itinuro mo kanina, flower shop yun ng mga patay. Napalunok ito ngunit matapang pa rin na sinalubong ang nahahamon niyang tingin. So tell me, bakit kailangan mo akong iligaw, Diosdado Di Mapili? Tanong niyang muli rito habang nakangisi. I said stop calling me that. Then, how should I call you? Nag-isang linya ang mga labi nito at tila nais na siyang sampalin. Fine. I'm Kiara Aguilera. Ako nga hinahanap mo. Tumaas ang sulok ng labi ni Scott at tinagilid ang sariling ulo. Kiara Aguilera. Ang ganda mong pasaway. So ano nga kailangan mo sa akin, ha? Tauhan ka ba ni Dad? Pinadala ka ba niya para pauwiin ako sa Manila? No, and yes. What? No, hindi niya ako tauhan. Yes, nandito ako para pauwiin ka sa daddy mo. So hindi ka niya tauhan? Pero bakit mo siya sinusunod? To be honest, I just want him to invest in my company. I mean, malaking asset siya sa kumpanya ko. Hindi biro ang mga negosyo niya. He owns the second largest chain of shopping malls nationwide, the Aguilera Malls. Natawa na mapakala si Kiara. So hindi ka tauhan ni Dad? Anong tawag sa'yo? Puppet? Utusan? Ganon din yun. Nandito ka ngayon kasi gusto mong makumbinsi akong umuwi sa Manila. Dahil yun ang gusto ni Dad in exchange of his investment to your company. You're right. But just to be clear, I'm not a puppet or utusan. At ngayong alam mo na ang sadya ko dito, can you please apologize for what you did earlier? Umismid lamang sa kanya si Kiara. Bakit ako magsasorry sa'yo? Para ka na rin mga tauhan ni Dad na makukulit. At dahil sa sobrang kulit ay nakatikim sa akin ng bugbog ang mga yon. Wow, are you a fighter? Black belter sa karate yan, sir. Singit ng babae sa cashier area. Napangiwi ito ng tingnan ng masama ni Kiara. Maya-maya ay muli itong bumaling sa kanya. Alam mo, Scott? Scott ang pangalan mo, tama? Nakangising tumango siya dito. Scott Henderson to be exact. I'm flattered you still remember my name. 10 minutes pa lang ang nakalipas nang mapunta ka dito kanina at magpakilala. Malamang maaalala ko pa. Pero sure ako na makakalimutan ko rin ang pangalan mo mamayang gabi. Natawa siya at madramang napahawak sa kanyang dibdib. Ouch, ang sakit naman nun. You have to leave now. At sabihin mo kay Dad na hindi matutuloy ang investment niya sa kumpanya mo kasi hindi niya ako mapapauwi sa Manila. Marami akong baon na patience, Kiara, at hindi ako madaling sumuko. I temporarily left my company in Manila with my younger brother. Kaya okay lang na magtagal ako dito sa Nueva Ecija. Marahas na napabuntong hininga si Kiara habang matalim ang tingin sa kanya. Talagang ayaw mong magpapigil?
Gusto mo bang ipahuli kita sa mga pulis sa pangungulit mo? But why? I'm not doing anything wrong. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo, Kiara. Hindi ako makikipagkaibigan sa katulad mo na may hidden agenda sa pagpunta dito. Agenda na alam mo at sinabi ko na sa'yo. Wala na akong tinatago. But even without any agenda, I still want to be your friend. Nangasim ang mukha ni Kiara. Are you trying to flirt with me, Scott? Do you want me to? Ang kapal naman yata ng mukha mo. Harsh words. Well, I could take that. So where's my apology? Apologyin mo mukha mo. Umalis ka na nga rito. Abala ka sa negosyo. You give me an apology or I will not leave. You choose, Kiara. Napapikit ito sa inis at napahawak sa sariling ulo. Fine. I'm sorry kung niligaw kita kanina. Okay na? Pwede na siguro yan, kahit halata namang napipilitan ka lang. Now, get out! Sigaw na nito. Binigyan niya ito ng isang nakakalokong ngisi bago pa atras na naglakad palabas ng shop. Nang tuluyang makalabas si Scott ay napaseryoso siya bigla. This is going to be hard, Scott. That woman is like a walking stone. Pambihira. Ayaw tablan ng charm ko. Anya sa sarili. Muli na siyang sumakay ng kanyang kotse at pinaandar yon. Kinabukasan, nakahinga ng maluwag si Kiara nang hindi na niya nakitang muli si Scott. Ma'am Kiara, bakit ayaw mo makipagkaibigan dun sa pogi kahapon? Mukha namang mabait ah. Usisa ng cashier niyang si Mira habang pareho silang nag-aayos ng mga bulaklak sa labas. Yun, mabait? Okay ka lang, Mira? Kahit sinong konektado kay Dad, hindi mabait. Pero iba po siya. Hindi siya tauhan ng daddy mo. Nag-search po ako kanina tungkol sa kanya. Scott Henderson ang pangalan niya. CEO ng Henderson Realty sa Manila. 28 years old na siya. May kapatid siyang lalaki rin na ang pangalan ay Summer Henderson. 25 years old naman. Yung younger brother niya ang kasalukuyang nagpapatakbo ngayon ng kumpanya. Pareho silang pogi, ma'am. Iritadong binalingan ni Kiara si Mira. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon. Bakit mo sinasabi sa akin lahat yan, Mira? Wala akong pakialam sa background ng lalaking yun. Lakas pang mang-asar kahapon. Akala mo talaga tatago siya sa akin. Pero muntik ka nga pang bumigay kahapon sa pang-aasar niya eh. Kahapon lang po kita nakitang napiko ng ganon. Dahil buwisit siya. Nakakainis ang pagmumukha niya. Si Ma'am Kiara masyadong halata. Tigilan mo nga ako, Mira. At saka teka nga, nasan nga pala si June? May deliver pa siya mamayang 1 PM ah. Nagpaalam po kanina na sasamahan magpa-check up yung lola niya. Babalik din po yun. Magsasalita sanang muli si Kiara, ngunit may lumapit sa kanila na isang hindi pamilyar na lalaki. Mira, mag-usap tayo. Anang lalaki at kaagad na hinawakan sa braso ang nabiglang si Mira. Anton, sandali, ayoko makipag-usap sa'yo. Angil ni Mira at mabilis na binawi ang braso. Mira, ano ba? Kagabi mo pa ako hindi kinakausap. Pati text sa tawag ko hindi mo pinapansin. Naningkit ang mga mata ni Kiara sa inasal ng lalaki na tinawag na Anton. Ngayon lamang niya ito nakita, ngunit batid niyang ito din ang dating kasintahan ni Mira. Kaagad siyang humarang kay Mira at matapang na nagsalita. Excuse me, you're harassing her. Mariing wika ni Kiara sa lalaki. Huwag kang makialam dito, babae. Away magsyota to. Ang alam ko, wala na kayo ni Mira. 2 linggo na. Hiniwalayan ka niya kasi nahuli ka niyang may ibang kalampungan na babae. Huwag ka nang magulat na alam ko. Walang tinatago si Mira sa akin dahil kahit cashier ko siya at amo niya ako, parang nakababatang kapatid ko na siya. Kaya kung pwede lang, umalis ka na at tigilan mo na si Mira. Natawa ito ng mapakla. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, huwag kang makialam. Wala akong pakialam kahit amo ka pa ni Mira. Kailangan ko siyang makausap kaya tumabi kang babae ka. Ngumiti ng peke si Kiara at humakbang ng isang beses. Dahilan upang mapaatras naman ito. Hindi mo rin ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na at tigilan mo si Mira. Kapag nangulit ka pa, makikita mong hinahanap mo. Anong gagawin mo? Tingin mo uubra ka sa akin? Matangkad kang babae pero mas matangkad at mas malaking katawan ko sa'yo. Kaya huwag kang masyadong matapang babae. Ano ba, Anton? Umalis ka na nga. Pati babae gusto mong patulan at boss ko pa talaga ha. Hindi na kita babalikan kaya tigilan mo na ako at dun ka na lang sa babae mo. Wala kang kwentang lalaki kaya wala nang dahilan para balikan kita. Sigaw ni Mira rito. Dahil doon ay nagdilim ang mukha ni Anton. Akmang susugurin nito si Mira, ngunit mabilis na hinila ni Kiara ang kwelyo nito at malakas na tinuhod ang pagkalalaki nito. Napahiyaw ito at namilipit sa sakit. I told you to leave, kaya lang matigas ang ulo mo. Malamig na wika ni Kiara. Lintik kang babae ka.
Hindi ka pa naman matanda para mabingi, di ba? Ang kulit mo. Hindi ka mapakiusapan ng isang beses. Napamura ito at matalim siyang tiningnan. Pasugod siya nitong nilapitan upang sakalin, ngunit nahuli niya ang braso nito at kaagad na pinalipad ang kanyang kamao sa mukha nito. Dahil sa lakas niyon ay napahandusay ito sa sahig at nawala ng malay. Diyos ko, Ma'am Kiara! Malakas na tili ni Mira nang makita ang mabilis na pangyayari. Don't worry, hindi pa siya patay. Nahilo lang siya sa suntok ko. Parang wala lang na wika ni Kiara. Bigla namang dumating si June at nagulat sa nakabulagtang si Anton. Ano nangyari, Kiara? Nahimatay ba to? Takang tanong nito at mahinang sinipa pa ang paa ni Anton. Gising niya, nahihilo lang. Buti pa tulungan mo yan makatayo. Iuwi mo sa kung saan man siyang lupalop nakatira. Hinaharas niya si Mira. Nga pala Mira, anong gusto mo? Kasuhan natin yung ex-boyfriend mo? Kung gusto mo, ipatawag natin ng barangay para sila nang bahala riyan. Hindi na po, Ma'am Kiara. Ayoko ng gulo. Matatauhan din yung gunggong na yan. Sagot ni Mira na medyo nakabawi na. Sige, ikaw ang bahala. At ikaw naman, June, buhatin mo na yung lalaki na yan at baka may customer na dumating. Ayoko nang dumi na pakalat-kalat dito sa shop ko. Sige. Talima agad nito. Naglakad na si Kiara pabalik sa kanyang opisina. Nag-umpisa na siyang asikasuhin ng mga online orders sa kanyang shop. Meron ding mga walk-in customers na maayos niyang na-assist. Gumaganda na sanang muli ang araw ni Kiara, ngunit nakita niyang bumalik si June sa flower shop na kasama ang lalaking kinaiinisan niya, si Scott. Kill me now. Sarkastikong wika ni Kiara habang nakataas ang parehong kilay. Nice seeing you again too, Kiara. Nakangisi at mapang-asar na tugon ni Scott nang tuluyang nakapasok kasabay si June. Kiara, nakita ko siyang nakatambay sa labas eh. Ikaw daw ang sadya niya. Sige aasikasuhin ko muna ang mga delivery ko. Paalam ni June. Gusto niyang pagalitan si June ngunit naisip niyang wala naman itong kaalam-alam kaya napabuntong hininga na lang si Kiara. Anong ginagawa mo na naman dito ha? Pagtataray niya kay Scott. Nothing. Gusto ko lang tumingin dito sa flower shop mo. It looks cozy. Parang gusto kong tumambay dito araw-araw. Para sa isang mayamang CEO ng Henderson Realty, sobrang dami mong oras para manira ng araw. Marami akong oras pero hindi ko gustong sirain ang araw mo. Gusto ko lang namang bisitahin ang kapitbahay ko. Kumunot ang noon ni Kiara sa sinabi ng binata. What do you mean kapitbahay? I'm renting the apartment beside your flower shop. Since maganda naman yung place at katabi mismo nitong shop mo, nakapagdesisyon akong upahan yun kahit siguro 2 buwan. 2 buwan? Ganun karaming oras na kaya mong ilaan para lang mapauwi ako sa Manila at bisitin araw-araw? Oh, don't be flattered too much, Kiara. May ongoing project din ng company kong malapit dito, sa Kabanatuan. Hindi lang to para sa'yo, okay? Talaga? Bakit sa dami ng pwede mong upahan na apartment? Bakit sa tabi pa mismo ng flower shop ko? At bakit hindi ka na lang mag-hotel? Mayaman ka, di ba? Kagaya nga ng sinabi ko kahapon, ang goal ko ay mapauwi ka sa daddy mo para matuwa siya sa akin at mag-invest na siya sa company ko. Nilinaw ko lang na yung pagstay ko rito for 2 months ay hindi lang para sa'yo, Kiara. Natawa ng paggak si Kiara at humalukip-kip. You know what, Scott Henderson? I wonder kung bakit gustong-gusto mong may mag-invest sa company mo to the point na iiwan mong kumpanya mo ng ilang buwan. To tell you honestly, my dad wants me to marry his best friend's daughter. An arranged marriage. A merger of our companies in the real estate industry. Pero hindi ko gustong magpakasal sa isang babaeng hindi ko naman mahal. So, my dad told me na kapag napapayag ko ang daddy mo na mag-invest sa company namin, then hindi na niya ako pipilitin magpakasal sa anak ng kaibigan niya. So now, malinaw na ba kung bakit ganito ako kadesperado? Are you saying na takot ka sa kasal kaya mo ginagawa lahat ng to? I'm not afraid of marriage, Kiara. I still believe in love kahit magkahiwalay na ang parents ko. Well, my mom fell out of love with my dad, kaya nagkasawa siya ng iba sa Amerika. But it's okay. Matagal ko nang tanggap yun. All I'm saying is, kahit ganun ang nangyari sa parents ko, naniniwala pa rin ako sa love and sa marriage. Naghihintay lang naman ako na may dumating na babaeng magpapatibok ng puso ko eh. Tumaas pa ba ang mga kilay ni Scott matapos sabihin yon? Napairap tuloy si Kiara at pilit inignora ang pagwawala ng kanyang puso. And why tell me those words while looking at me that way, huh? Nakataas ang kilay na tanong niya. Bakit ka ba apektado sa kung paano ako tumingin sa'yo? Ganito lang naman ako tumingin, Kiara. Nangasim ang mukha niya at napaiwas na lamang ng tingin. Talagang tinatraidor siya ng kanyang dibdib dahil palakas ng palakas ang kabog niyon. Just get out of here, Scott. Ayoko nang makita ulit yung pagmumukha mo. Panira ka ng araw. I'm here to buy flowers.
At para kanino naman? Bakit mo tinatanong? Curious ka kung may nililigawan akong babae na bibigyan ko ng flowers? Napakurap-kurap si Kiara. Bakit nga ba niya tinatanong? Cat got your tongue, ha? Don't worry, pupuntahan ko lang ang lola ko na nakatira sa Zaragoza. She likes flowers, especially tulips. Minsan lang ako makadalaw sa kanya at ngayon malapit ako sa kanya. Gusto ko siyang i-surprise. No need to get jealous, baby. Napanganga si Kiara sa huling sinabi nito. Baby? Babyhin mo mukha mo. Just kidding. I want a pink and yellow tulips bouquet. She likes that combination. Nakangiting wika ni Scott. Napairap siya at walang choice kundi i-assist ang binata. Got it, sir. Mapakla niyang wika at pairap ng tinalikuran na ito upang gawin ang nais nitong bouquet. Customer pa rin ito kaya kailangan niyang pakisamahan. Nang matapos ang bouquet na pinapagawa nito ay binayaran na yun ni Scott kay Mira na kanina pa nakangiti. Hanggang sa makaalis si Scott ay walang kupas ang ngiti ng tauhan nila na tila nang-aasar. Anong ngiti yan, Mira? Wala lang, Ma'am Kiara. Ang cute niyo kasing tingnan ni Sir Scott. Bagay na bagay kayo kahit palagi kayong nagtatalo. Para kayong aso at pusa na magjowa. Nag-init ang pisngi ni Kiara sa sinabi nito. Stop it. Hindi kami magiging bagay ng lalaking yun, no? Walang ibang alam yun kung hindi mambola. Papasok na sana siyang muli sa kanyang office ngunit nagsalita si Mira. Hindi pa po pala ako nakakapag-thank you sa'yo, Ma'am Kiara. Salamat po sa pagtatanggol mo sa akin kanina mula kay Anton. Wala ka po talagang kupas. No problem. Ayoko lang na nakikitang inaapi ang mga babae ng ganong klaseng lalaki. Ipangako mo sa akin na hindi mo na siya kakausapin, okay? Naku, hindi na po. Saka sa ginawa mo sa kanya kanina, Ma'am Kiara, duda ako kung maglalakas loob pa yun na bumalik dito. Ang sabi nga po ni Jun kanina, nung magising si Anton bigla raw umiyak at nagwala. Tapos bumaba ng mini truck ni Jun at nagtatakbo. Subukan lang niya talagang bumalik dito. Tatamaan siya ulit sa akin. Mabuti na lang talaga nandyan kayo, Ma'am Kiara. Thank you po ulit, ha. Hay nako, Mira. Walang katapusan na pasasalamat ka naman. Okay na yun. Para na kitang kapatid. Kayo ni Jun. Mas makapal nga lang si Jun kasi feeling super close na sa akin. Hindi na nga ako tinatawag na ma'am nun sa tagal niyang nagtatrabaho rito. Pero ayos lang, matagal na kasi siyang tauhan ni Mami bago ko pa siya naging tauhan. Mas matanda pa siya sa akin. Basta, wag na wag ka nang babalik sa gagong ex mo na yun, ha? Okay? Opo, ma'am. Hindi na talaga. Lumipas ang 2 araw. Hindi nang gulo si Scott sa kanyang shop. Nagtaka pa siya sa kanyang sarili dahil tila hinihintay niyang mangulit ito. Ngunit tila hindi na yata umuwi ng apartment ang binata mula nang dalawin nito ang lola nito sa Zaragoza. Kiara, pwede bang maaga akong umuwi ngayon? Si lola kasi naatake na naman ng sakit niya. Walang kasama sa bahay. Naipasok ko naman na yung mga display na bulaklak sa labas. May iuutos ka pa ba? Tanong sa kanya ni June isang gabi nang pasara na sila. Wala na, sige na, umuwi ka na, kaya ko na to. Ibababa ko lang naman ang roll-up door eh. Tinatapos ko lang tong inventory ko, saka wag ka nga mag-alala, nasa 2nd floor lang naman itong flower shop ang bahay ko. Sagot ni Kiara, nauna na rin kasing umuwi si Mira. O sige, salamat ingat ka rito. Oo naman, ikaw rin. Nang maiwang mag-isa si Kiara ay nagmadali na siyang tapusin ang inventory. Maya-maya lang ay nag-inat na siya at tinungo ang roll-up door upang hilahin na yun pababa. Ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw sa harap niya ang ex-boyfriend ni Mira na si Anton, ang lalaking sinuntok niya noong isang araw. Problema mo? Maangas na tanong ni Kiara. Nakangisi lamang sa kanya si Anton. Bakas pa rin ang black eye sa kaliwa nitong mata na siya ang may gawa. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mo sa aking babae ka? Hindi. Alam ko naman na hindi mo makakalimutan yung ginawa kong pagtuhod sa kayamanan mo at pagsuntok ko yan sa mukha mong pangit. Bakit mo nga naman makakalimutan yun? Nanlambot ka nga sa ginawa ko eh. Nawalan ka ng malay. Hindi ko nga alam kung bakit bumalik ka pa rito. Gusto mo bang pantayin ko yung black eye mo? Sa kaliwang mata naman. Gusto mo? Humalakhak ito na parang baliw. Hanggang sa unti-unting dumilim ang mukha nito. Para sa isang babae, masyado kang matapang, Kiara. Para naman sa isang lalaki, masyado kang iyakin. Hindi mo matanggap na isang babae ang naglagay ng black eye sa'yo at nagpatumba. Hindi talaga. Kaya nga nandito ako ngayon para gantihan kang babae ka. Wala kang kadala-dala, no? Sa tingin mo mag-isa lang ako. May kasama ako. At sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang gabing to. Napanganga si Kiara at natawa ng sarkastiko. Wow, talagang nagdala ka pa ng kasama para lang gantihan ako? Ay duwag ka pala eh. Magaling ka lang pag may kasama. Napatiimbagang ito at lumingon sa likod nito.
Napasunod ang tingin ni Kiara at nakita ang paglapit ng dalawang lalaki na tila kaedad lang din niya. Parehong matatangkad ang mga ito at malalaki ang katawan. Nakaramdam ng kaba si Kiara dahil kahit marunong siyang lumaban, ay hindi niya kakayanin ang tatlong lalaki. Iba ang lakas ng mga ito kaysa sa babae. Oh, bakit parang namutla ka, Kiara? Nakangising pangiinis pa ni Anton. Nakakatawa ka talaga, no? Kailangan mo pa kasi talaga ng backup para lang gantihan ako, ha? Ano ka? Bata na nagsumbong sa mga yan? Nabura ang ngisi nito at halatang napikon sa sinabi niya. Akmang sasakalin siya ni Anton, ngunit mabilis siyang umikot sa likod ng lalaki at itinulak ang mukha nito sa matigas na pader at inginudngod. Napamura si Anton at napaluhod sa sahig habang hawak ang dumudugong ilong. Lintik ka talagang babae ka. Hoy, kayong dalawa, tatayo lang ba kayo riyan? Sugurin niyo yung babaeng yan. Utos ni Anton habang hawak ang ilong. Binalingan ni Kiara ang dalawang lalaki na pasugod na sa kanya. Handa na siyang labanan ang mga ito, ngunit biglang humarang ang isang bulto ng lalaki sa kanyang harap. Ako ang labanan niyo, mga gago. Ani Scott na siyang nakaharang sa kanya ngayon at nakaharap sa dalawang lalaki. Scott? Gulat na sambit ni Kiara. Nilingon siya nito at ngumiti. Go inside. Ako nang bahala rito, Kiara. I can handle them. I don't need a man to save myself. Hindi ito sumagot. Bagkos ay tinitigan lang nito ang dalawang lalaki na ngayon ay tila estatwa at nakatingin lamang kay Scott. Ano ba kayong dalawa? Bakit hindi niyo pa sugurin yan? Galit na sigaw ni Anton sa mga kasama. Tumawa naman ng nakakaloko si Scott at saka namulsa. Sa tangkad at tindig pa lamang ng binata at sa nakakatakot na aura nito kapag seryoso, ay tila matatakot ang sino man na kalabanin to. What are you guys doing? Naghihintay lang naman ako na sumugod kayo. Why are you two standing there like a post? Come on, try me. Malakas lang ba ang loob niyo dahil babae ang kaharap niyo kanina? Kalmadong wika ni Scott. Dahan-dahan na napaatras ang dalawa hanggang sa magsitakbuhan palayo. Napasigaw naman sa inis si Anton na hanggang ngayon ay hawak pa rin ang dumudugo nitong ilong. Binalingan ito ng tatawa-tawang si Scott. Napayuko naman ito para makaiwas. Did you see that? Tinakbuhan ka na ng mga lapdog mo. You gotta stay here dahil paparating na ang tinawag ko mga pulis. You can't harass a woman and not face accountability. Ang tapang mo kanina tapos ngayon para kang pusang iniwan ng mga kasama mo. Nakahinga ng maluwag si Kiara. Aminado siyang natakot siya kanina, ngunit naglaho yon nang lumitaw si Scott. Tila mahika ang nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya iligtas na siya ngayong nasa harap na niya ito. Are you okay, Kiara? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Scott. I'm okay. You sure? You look pale. Hindi nakasagot si Kiara. Napansin niya ang pagtayo ni Anton. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may hinugot itong maliit na cutter sa bulsa at pasugod na sa kanyang direksyon. Oh my God! Sigaw niya na ikinagulat ni Scott. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay napapikit na lang siya. Lagay na ang loob niya na masasaktan ni Anton. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala siyang naramdaman na sakit. Tangi narinig niya ang mabilis na paghinga ni Scott sa kanyang tabi. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang lalaki habang nagtatagis ang bagang na nakatingin kay Anton. Scott? Tanging nasabi niya. Bumaba ang kanyang tingin at nakitang hawak mismo ng kamay ni Scott ang patalim na cutter. Umaagos mula sa palad nito ang maraming dugo. Oh my God! Scott! You're bleeding! Gulat na bulalas niya. Malakas na itinulak ni Scott si Anton at saka sinipa ang dibdib nito, dahilan upang mapahandusay ang lalaki at tumilapon ang dugo ang cutter sa sahig. Walang hiya ka! Hindi ka pa rin nadadala! Hingal na anas ni Scott. Ako magsusugurin pa nito si Anton, ngunit humarang si Kiara at tiningnan ang nagdurugo nitong palad. Stop it, Scott! You're bleeding! I need to take you to the hospital! Nagulat ito sa sinabi niya at napatingin sa palad nito. Tila ngayon lang nito napansin ang nagdurugong palad. Malayo sa bituka to, Kiara. I need to teach that bastard a lesson. He almost stabbed you with a cutter. Listen to me, Scott. Think about yourself. Hindi mo ba ako narinig? Malayo sa bituka to, Kiara. Tumabi ka muna dyan at tuturuan ka muna ng leksyon ng lalaking yan. Sinugod nito si Anton at pinagsusuntok kahit naduguan ang kamay nito. Napatili si Kiara at mabilis na kumuha ng panyo sa kanyang opisina. Pagbalik ay lupaypay na si Anton sa semento at namimilipit sa sakit. Tinitingnan lang ito ni Scott. Itinali niya ang sugat nito upang mapigilan ang pagdurugo niyon. Maya-maya ay dumating na rin ang mga pulis at dinampot si Anton. Dinala naman niya si Scott sa pinakamalapit na ospital. Pinag-drive niya ito gamit ang kotse nito.
Siya na rin ang nagbayad ng bill nito kahit ayaw nito. Pasalamat ka't walang malalang nangyari sa palad mo. Bakit pa kasi kailangan mong saluhin yung cutter? Inis na paninermo ni Kiara nang makababa sila mula sa kotse. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nakita ko na lang na malapit na sa tagiliran mo yung cutter. Kahit braso niyang pigilan ko, it's too late. Kaya sinalo ko na lang yung talim. It was worth it though. At least, hindi ka nasaktan. Kamay mo naman ang nasugatan. Not a big deal, Kiara. Nagpapasalamat nga ako na ginabi ako ng uwi galing sa bahay ni Lola. Nakita kita na pinagtutulungan ng 3 lalaki na yun. Don't worry, hindi na makakalabas pa ng kulungan ng Anton na yun. Hindi ka na niya masasaktan. Hinahanap na rin ng mga pulis ang 2 niyang kasama. Naramdaman ni Kiara ang pag-iinit ng kanyang dibdib. Ngayon lang niya naranasan ang iligtas ng isang lalaki. Masarap pala sa pakiramdam kahit na ninervyos siya kanina dahil sa nangyari. Matapang siya, oo, pero may limitasyon din ang tapang niya, lalo na at may nadadamay na iba. So, where's my thank you? Mapang-asar na tanong ni Scott maya-maya. Nakangiti ito na tila ng aasar, parang hindi na sugatan kanina. Nasa tapat na sila ng gate ng apartment nito. Kinagat ni Kiara ang kanyang ibabang labi bago nagsalita. Thank you for saving me, Scott. You're welcome, Kiara. Kahit ganito ang nangyari, masaya ako na hindi ka nasaktan. Buti na lang hindi masyadong malalim ang sugat mo. Still, kailangan mo pa rin mag-ingat para mabilis siyang gumaling. Next time, huwag mo nang sasaluhin ng hindi para sa'yo. Hindi ko matitiis na panoorin ka lang na sinasaktan ng mga gagong yun. Did you do it to gain my trust? Para lumambot ako sa'yo? Para makumbinsi akong umuwi kay Dad? Honestly, no. Walang connect ang ginawa ko sa kung ano man ang dahilan kung bakit ako narito. I did that to save you. Nothing else. Napatango-tango si Kiara. Okay, I'll believe that for now. Believe it, Kiara. I may look like an asshole, but I sincerely care for you. Pero hanga ako sa tapang mo. Napakastig mo. Hindi ka natakot sa mga lalaking yun. Sinalubong niya ang mapupungay na mga mata ni Scott. Nakakatunaw ang mga titing ng binata, ngunit hindi niya nagawang umiwas ng tingin. Good night, Kiara. Nakangiting untag nito. Good night. Don't forget to take your medicine. Kailangan mong inumin yun para sa sugat mo, okay? Okay po, Doc. Stop teasing me. Sige na. Good night, beautiful. Napairap na lang si Kiara at pinark na ang kotse nito. Pagkababa ng kotse ay nagpaalam na siya rito. Hindi na siya nakatulog ng maayos ng gabing yon sa kakaisip sa ginawa ni Scott na pagligtas sa kanya. Kaya naman kinabukasan ay iniwan muna niya saglit kay Mira ang flower shop upang puntahan sa katabing apartment si Scott. Kumatok siya sa unit nito. Ilang segundo lamang ay pinagbuksan siya nito. Nagulat pa siya dahil nakaputing pajama lamang ito at walang suot na pang itaas. Hey, good morning. Nakangiting bati nito. Hindi nakasagot si Kiara at napatingin lamang sa malapad nitong dibdib, pababa sa 6-pack abs nito na nakalantad sa kanyang harapan. Kiara, hey. Untag nito. Yes, sorry. I just want to check on you, Scott. Naisip ko kasi na ako may kasalanan kung bakit ka may sugat sa kamay, kaya gusto kong kamustahin ka. Tumaas ang mga kilay nito, ngunit nakangiti pa rin. Tiningnan nito ang kamay na may benda. Honestly, makirot siya ngayon. Nabitiwan ko nga yung baso kanina nung iinom ako. Hindi kasi ako sanay na kaliwang kamay ang ginagamit ko. Kanan kasi tong injured sa akin. But it's okay. I can handle it. Really? Paano yung pagkain mo? Magpapadeliver na lang ako ng pagkain ko. Don't worry. Pero hindi ka pa rin makakakain. Sabi mo nga hindi ka sanay sa kaliwang kamay. Isa pa, kapag may kailangan kang gawin, hindi mo magagawa. Tiyak akong ilang linggo pa bago maghilom yan. Maybe I'll find a way para makakain ng maayos gamit ang left hand ko. Napatingin siya sa kamay nitong nakabenda. Teka, hindi pa pala napapalitan ng benta yan. Pwede ba akong pumasok sa apartment mo? Sure, okay lang ba sa'yo yun? What do you mean? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan kasi apartment mo to. Babae ka, Kiara, at gusto mong pumasok dito sa apartment ko na ako lang ang nakatira. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot sa'yo? You saved my life. At saka kung sakali man na may gawin kang masama sa akin, I can defend myself from you. Umangat ang sulok ng labi nito. Right, I forgot that you're a feisty woman. Naalala ko pa nga nung naabutan ko si Anton na dumudugo ang ilong. Kayang-kaya mo siyang patumbahin. Kaya lang yung nangyari kagabi, ibang usapan na yun. 3 sila at malalaki pa ang katawan. At yung si Anton may cutter pa. Napakaduwag talaga para gumamit ng armas. Sinabi mo pa. Pero bilib na rin ako sa'yo. Napaatras mo yung 2 kumag kagabi kahit tiningnan mo lang sa mga mata.
Siguro alam lang nila na hindi sila uubra sa akin, Kiara. Bata pa lang ako, marunong na akong depensahan ng sarili ko. Napangiti na lang si Kiara at napansin ka agad yun ni Scott. Look at that smile. Kung hindi pa ako nasugatan kagabi, hindi ko makikita yung mga ngiti mo. Ay, maganda rin palang naidulot yung nangyari kagabi, no? Nabura tuloy ang mga ngiti niya. Stop saying that. Hindi nakakatuwa. Akala mo ba hindi ako nagigilty sa nangyari sa'yo? You can't blame me. Kung hindi nangyari yun kagabi, hindi sana tayo nakakapag-usap ng ganito ngayon. Naging mabait ka rin sa akin. At tingnan mo, nandito ka ngayon sa harap ko at nag-aalala. Hindi ako nag-aalala, Scott. I just feel guilty, okay? Saka naisip ko na wala namang magpapalit ng benda mo kundi ako. Ano, pwede mo na ba akong papasukin? Sure, welcome na welcome ka rito, Kiara. Nakangiti nitong tugon bago niluwagan ang pagkakabukas ng pinto. Maaliwalas ang paligid ng apartment ni Scott. May isang kwarto at malawak din ang kusina at ang sala. Pinaupo niya sa sofa si Scott at nag-umpisang linisin ang sugat nito at pinalitan ng benda. Habang ginagawa yon ay panay naman ang salita nito. How's your cashier, Kiara? Nalaman ba niya ang ginawa ng ex-boyfriend niya sa'yo? Nalaman niya at naiyak pa nga nung sinabi ko sa kanya. Panay pang hingi ng tawad kahit wala naman siyang kasalanan. She must be guilty dahil hindi naman mangyayari yun sa'yo kung hindi dahil sa kanya. Parang ikaw, sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa akin, where in fact, wala ka namang kasalanan. Ang tanging may kasalanan dito ay ang Anton na yun. Nahuli na rin nga pala yung dalawang kasama niya kagabi. Tinawagan ako ng pulis kanina. Sisiguraduhin kung hindi sila makakalabas ng kulungan. Attempted murder ang ginawa nila. Hindi pwedeng palampasin yun dahil baka balikan ka ng mga yun. Napabuntong hininga si Kiara. Stop thinking about it, Scott. Hayaan mo nang ako ang mag-asikaso nun. Mag-focus ka na lang sa pagpapagaling mo. Nandiyan ka naman para alagaan ako, di ba? Natigilan si Kiara at napatitig sa mga mata ni Scott na punong-puno ng pagkapilyo. Anong aalagaan? Ano ka, baby? I'm just kidding. Nagugutom na kasi ako eh. Hindi ako makapagluto, baka kung mapano ang kamay ko. Hindi pa rin ako nakaka-order ng food. Binitiwan na niya ang kamay nito dahil tapos na siyang palitan ang benda niyon. Tapos na. Thank you. Aalis ka na ba? Oo, sana. May kailangan ka pa ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? I said I'm hungry. Do you want me to order food? Hindi kasi ako marunong magluto eh. But wait, tatawagan ko na lang si June. Pabalik na yun eh. Magpapabili ako ng pagkain mo para mas mabilis. You'll do that? You're so sweet, Kiara. Nangasim ang mukha niya. Anong sweet ka riyan? Ngayon ko lang gagawin to, no? Kung hindi mo lang ako niligtas kagabi, wala ako rito. Masaya pa rin ako na nandito ka para asikasuhin ako. Ngayon lang to. I know, at gusto kong sulitin tong oras na to. At bakit naman? Malay natin, baka bukas masungit ka na naman sa akin. Takot ko na lang na mabugbog mo. Takot ka sa bugbog ko pero hindi ka takot kina Anton? Siyempre, para sa akin, babae ang laging angat at tama. Huwag ka nang magsusungit, okay? Lalo ka kasing gumaganda. Sinusungitan kita kasi konektado ka kay Dad. At isa pa, makulit ka at palagi mo pa akong binibisit. Napaseryoso ito. Pwede ko bang linawin sa iyo ang isang bagay, Kiara? Ano naman yun? Yung nangyari kahapon, saka itong nangyayari ngayon. Huwag mong isipin na parte ito ng agenda ko na mapauwi ka sa dad mo. I told you, this is not about what your dad wants. I just want you to think na ang mga nangyayari ngayon ay totoo at walang halong kahit na ano. Niligtas kita kahapon hindi dahil anak ka ni Sergio Aguilera. Niligtas kita kasi gusto ko. Kahit hindi ka anak ng potential investor ng kumpanya ko, ililigtas pa rin kita dahil gusto ko. Keep that on your mind, okay? Napakurap-kurap si Kiara at napatulala sa pagiging seryoso nito. Maya-maya ay napaiwas na lamang siya ng tingin dahil nag-umpisa na namang magwala ang kanyang puso. Sige, sabi mo yan ah. Patay mali siyang tugon niya. So, pwede na tayong maging magkaibigan? Hindi, ayoko no. Kahit niligtas mo ko, syempre gusto mo pa rin matuwa si Dad sa'yo. Ano na lang ang gagawin mo rito kung makikipagkaibigan ka lang sa akin at hindi mo ako pipilitin na umuwi kay Dad? Kaya yung friendship na inaalok mo, alam kong kasama riyan ang pagpapauwi mo sa akin sa Manila. Well, you have a free will to refuse. Nasa sayo na yan kung bibigay ka sa akin, Kiara. Come on, masarap ako maging kaibigan. Ayaw akong maging kaibigan ka. Ayaw mo? Maging baby mo na lang kaya ako. Mapang-asar nitong wika at saka tinaas baba pa ang mga kilay. Hindi tuloy na iwasan ni Kiara ang matawa. Jock, stop it, will you? Diyan ka na nga muna. Tatawagan ko lang si June at magpapabili ako ng pagkain mo. You can join me here. Ano? Sasamahan kitang kumain? Huwag na.
Hindi ako kakain kung hindi mo ako sasamahan. Sayang, kailangan ko pa naman uminom ng gamot para sa sugat ko. Kapag hindi ako nakainom, baka magkaroon ako ng infection. At baka mamatay ako. Iiyak ka na lang. Hep, tama na. Oo na, sasamahan na kita. Ang daming sinasabi, napaka-OA. Pigil niya rito. Tinawanan na lamang siya ni Scott. Good, yan ang gusto ko sa'yo. Galit-galitan pero masunurin. Che, epal mo. Inirapan niya ito at tinawagan na si June upang magpabili ng kanilang pagkain. 10 minuto ang lumipas at kumatok na sa pinto si June at nagulat si Kiara dahil ang dala nitong pagkain ay mga isaw, Betamax at barbecue. My God, June, bakit ano mga binili mo? Pwede bang iulam ang mga to? Inis na tanong niya rito. Napakamot naman ito sa ulo. Sorry, hindi ko naman alam na iuulam mo eh. Ang sabi mo lang kasi kanina bumili ako ng pagkain. Tapos tinanong kita kung anong pagkain. Sabi mo naman kahit ano basta nakakain. Gigil niyang piningot ang tenga nito. Baliw ka talaga. Madalas naman kitang utusan na ibili ako ng ulam dun sa karinderya na paborito ko, di ba? Dun kay Aling Bebang. Bakit hindi ka rin bumili? Sarado sila eh. Saka masarap naman yung mga binili ko ah. Pwede ring iulam yan. Hindi naman ako ang kakain ito eh. Ay, nakakainis ka. Sana sa Jollibee ka na lang bumili. Sige na. Bumalik ka na sa flower shop at walang kasama si Mira doon. Kakamot-kamot itong umalis. Nang isara niya ang pinto ay nagulat siya dahil nasa likod na pala niya si Scott. Nakatingin ito sa supot na hawak niya. What's that? Barbecue, Betamax at isaw. Kumakain ka ba nito? Barbecue pa lang ang nakain ko. Can I see? Hinawakan nito ang kamay niya upang silipin ang laman ng supot. Pigil ang hininga ni Kiara dahil nagdikit ang kanilang mga kamay. What is this black thing? Yan ang Betamax. Dugo yan. And what about this one? Mukhang pritong bulate. Natawa si Kiara. Pritong bulate? Baka isaw. Bitukan ng manok yan. Oh, right. Ito nga pala yung nakikita ko minsan sa feeds ko. Ano ka? Hindi ka pa ba nakakakain ng mga to kahit isang beses? Nope. Pero mukhang masarap ah. Let's eat this together. May kanin ako. So, paano ka nagsaing? Kasi may rice cooker ako. And I still have my left hand. Oh, so kaya mo naman palang magsaing ng kanin. Ibig sabihin, kaya mo na rin kumain ng mag-isa. So go ahead and eat now. Babalik na ako sa flower shop ko. No. Mariing tigil nito sa kanya. Anong no? Mukhang kaya mo naman eh. Medyo masakit na rin kasi tong kaliwang kamay ko. Parang nahawa ng kanan kong kamay. Hindi ko kayang kumain ng mag-isa. Pwede bang samahan mo na lang ako? Pagpapaawa nito at ngumuso pa. Sinamaan niya ito ng tingin at napairap na lang. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang tumango bilang pagpayag. Tila nadala na siya sa pagpapakyut nito. Maya-maya ay magkasama na silang nakaupo sa harap ng mesa. Nakahain sa kanilang harapan ang mga isaw, Betamax, barbecue at kanin. Aalisin ko na sa stick tong mga to, baka mamaya matusok pa nito ang mga mata mo. Ani Kiara at nag-umpisang alisin sa stick ang mga isaw at Betamax. Nahuli niyang nakatitig sa kanya si Scott habang nakangiti. Ngiting panalo ah, tawang-tawa ka sa nangyayari, Henderson. First time ko lang kasing alagaan ng ganito. I don't believe it. Mayaman ka. Siyempre naaalagaan ka na dati ng mommy mo at ng yaya mo. O kahit na mga naging girlfriend mo. Given na yung kay mommy at sa dating yaya ko. Ang sinasabi ko, yung mga babaeng katulad mo. Besides, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Umismid si Kiara sa sinabi nito. Ikaw, hindi pa nagkaka-girlfriend? Maniwala ako sa'yo. Alam kong gwapo ako at imposibleng hindi pa rin ako nagkaka-girlfriend sa itsura kong to. Pero maniwala ka man at sa hindi, wala pa talaga ako nagiging girlfriend. Maraming sumubok pero mapili kasi ako. Wow, choosy ka rin pala no? Sabagay, gwapo ka at mayaman. CEO ka pa. Dapat lang na maging choosy ka sa babae. Tama. Madalas kasing lumalapit sa akin ng mga babae ay yung mga tipo na tuwang-tuwa lang sa kung anong meron ako. I want someone to love me even though I have nothing to offer. Minsan kasi naiisip ko na gusto ko mamuhay ng simple. Yung walang masyadong iniisip, malayo sa gulo. Kagaya mo, mayaman ang daddy mo pero nagchichiga ka rito sa probinsya. Obviously, you want a simple and quiet life. And you look happy here. Kung hindi nga lang dahil sa deal namin ng dad mo, I wouldn't even try to encourage you to leave this place and be with your dad. I like the happiness that I see in you, Kiara. Napatitig siya sa binata. Sinalubong naman ito ang mga mata niya. Hindi niya kayang magtagal kaya napaiwas na lamang siya at saka tumikim. So, gusto mo ng simpleng babae kaya hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Parang gano'n na nga. Well, marami akong customers na pwedeng ireto sa'yo. Magaganda.
Simple lang pero pwedeng-pwede namang itapat sa'yo. Really? Pero bakit hindi na lang ikaw? Napasimangot siya sa tanong nito. Kinailangan pa niyang itago ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Bakit naman ako? Hindi kita type, no? But you're my type, Kiara. Stop it, Scott. Ang mabuti pa, kumain ka na. Masakit ang parehong kamay ko eh. Pwede bang sabuan mo ako? Ngayon lang, please. Napairap na lang si Kiara at napabuntong hininga. Ay nako, ubod ng arteng lalaki. Ayaw mo? Sige, you can go. Hindi nga lang ako makakakain at makakainom ng gamot. Oo na, ito na. Susubuan na. Diyos ko po, napaka-arte. Tumawa ito sa sinabi niya, ngunit hindi na nakapagsalita dahil nag-umpisa na siyang subuan ito ng pagkain. Masarap pala. Nakangising wika nito habang umunguya. Don't talk when your mouth is full. Kumain ka ng kumain. Okay, boss. Nakangiti lamang si Scott sa kanya habang sinusubuan ito. Hirap na hirap tuloy siyang magpanggap na hindi apektado sa titig ng binata. Kahit pa ang totoo ay halos himatayin na siya sa walang tigil na pagkabog ng malakas ng kanyang dibdib. Maya-maya ay nakakain na rin si Kiara at naubos na nila ang pagkain. Siya ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Sumunod sa kanya sa lababo si Scott. What are you doing? Ako nang bahala riyan. Suway nito nang makita ang ginagawa niya. Tapos na, saka walang ibang gagawa nito kundi ako. Remember, may benda ang kamay mo at hindi ka agad gagaling yan. Kaya bukas babalik ako rito. Pero hindi na kita susubuan. Ano ka, nanalo sa loto? Really? Babalik ka bukas dito? How sweet of you. Nag-aalala ka sa akin, no? Hindi, no. Naaawa lang ako sa'yo kasi wala kang kasama dito at hindi mo pa kayang kumilos gamit ang kamay mo. Bukas mag-order ka na lang ng pagkain mo tapos pupunta ako rito para tulungan ka makakain. At bago ka mag-assume ng kung ano-ano, uulitin ko sa'yo. Ginagawa ko to kasi ako ang dahilan kung bakit ka may benda sa kamay. Kapag gumaling ka na, magkakanya-kanya na ulit tayo. Okay? Napangisi si Scott. Ang daming sinabi. Masyado kang defensive, Kiara. Pero sige, I'll keep that in mind. I will do everything para hindi ko isipin na kaya mo ako gustong alagaan kasi concerned ka sa akin. Ayan, tama. Tapos na rin ako rito, babalik na ako sa flower shop ko. Aalis na sana siya, ngunit humarang sa daraanan niya si Scott. Wait, I wanna say thank you. No need, tumabi ka na. Pag-isipan mo Ang alin naman? Our friendship. Ayoko nga maging kaibigan ka, Scott. Bakit ba ang kulit mo? Ayaw mo talaga? Ganun ba ako kasama sa paningin mo para sabihin mong ayaw mo ako maging kaibigan? Pinakatitigan niya ang binata na tila nasaktan sa sinabi niya. Nakaramdam tuloy siya ng konsensya at napabuntong hininga. Alright, I'll try. Lumiwanag ang mukha nito. Really, Kiara? Oo nga. Sige na, padaanin mo na ako. Thank you, Kiara. I appreciate it, really. Muli siyang napatitig sa nakangiti nitong muka. Walang halong kapilyuhan sa ngiti ng binata, kaya hindi niya naiwasan na mapangiti ng maliit. I'll go ahead, Scott. Sasamahan na kita palabas. Hindi na siya sumagot at nauna nang lumabas. Sinamahan nga siya nito hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng gate nito. Nang makabalik siya sa flower shop, ay hindi na maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa apartment ni Scott. Nakapag-order na ito ng pagkain at napilitan siyang sabayan to. Gayunpaman ay siya ulit ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Naging ganoon ang routine nila sa mga sumunod na araw at linggo, hanggang sa napansin yun ni Mira. Ma'am Kiara, close na kayo ni Sir Scott, no? Usisa sa kanya ni Mira nang sabay silang nag-check ng inventory sa office niya. Medyo magaling na rin yung sugat niya. Mahigit 1 buwan na rin yun eh. Nakakakilos naman na siya. Bakit pabalik-balik pa rin po kayo sa apartment niya kung magaling na siya? Natigilan si Kiara. Sabay kaming kumakain. Makulit siya kaya pinagbibigyan ko na lang. Wow, first time mo pong bumigay sa makukulit na tao Naalala ko pa yung mga tauhan ng daddy niyo na nabugbog mo dahil sa kakulitan. Niligtas ako ni Scott, Mira. Alam ko naman po yun. Natutuwa nga po ako kasi feeling ko magkakaroon ka na po ng love life. Magiging colorful na ang buhay niyo katulad ng flower shop niyo. Nag-init ang pisngi ni Kiara. Hindi siya nakasagot dahil kumatok mula sa labas ng office niya si June. Bumukas yun at sumilip ang lalaki. Kiara, wala na akong deliver ngayon, di ba? Tanong nito, nakangiti pa. Wala, cut off na. Bakit? Maaga sana ako uuwi. May basketball kasing ganap ngayon sa kabilang kanto. Nakita ko si Scott, naglalaro. Galing nga Biglang dumami ang nanonood dahil sa kanya. Napatayo bigla si Kiara dahil sa narinig.
Nagbabasketball? Kahapon lang ayaw niya ako paalisin sa apartment niya kasi raw medyo kumikirot pa yung sugat niya sa kamay. Gusto pang magpasubo pero hindi ko lang pinayagan. Ha? Sa itsura niyang yun? Sobrang angas nga humawak ng bola nang makita ko kanina sa basketball court eh. Nagkukunwaray lang yun para hindi mo iwan kahapon. Narinig niya ang kinikilig na pagtawa ni Mira. Nagdesisyon tuloy siyang sumama kay June papunta sa kalapit na basketball court. Tama nga si June dahil sobrang daming tao doon ngayon na akala mo'y may nagaganap na liga. What the hell? Nakangangambulong ni Kiara nang makita niya si Scott na nagdidribble ng bola at tumatakbo kasama ang ibang kalaro nito sa court. O diba? Sabi ko sa iyo eh. Mapang-asar na wika ni June nang makita ang reaksyon niya. Ang daming tumitiling babae. Ganun ba kasikat si Scott, June? Hindi naman nila alam na CEO yung si Scott eh. Gwapong-gwapo lang ang mga yan sa kanya kaya ganyan. Napasimangot si Kiara at pinanood na lamang si Scott hanggang sa matapos ang laro. Nakipag-high five pa ito sa mga kakampi dahil nanalo ang team nito. Nilapitan din ito ng mga babae ngunit nakangiti itong umiling. Hanggang sa mapatingin ito sa direksyon niya. Nanlaki ang mga mata nito at kaagad na tumakbo palapit sa kanya. Hey, I didn't know you were here. Tila kabado nitong wika. Oo nga eh. Hindi ko rin alam na nandito ka at naglalaro ng basketball. Akala ko ba makirot pa rin yung sugat mo? Nakabenda pa yan kahapon ah. Patingin nga. Kinuha niya ang kanang kamay nito at nakitang wala na yung benda. Sa itsura ng sugat ay talagang maigagalaw na yun ng maayos. Napaawang ang bibig ni Kiara at sinamaan ng tingin si Scott na kakamot-kamot sa ulo. Ano to? Magaling na tong sugat mo ah. At hindi na ako nagulat kasi nga naman mahigit 1 buwan na yung sugat mo. Tapos kahapon nag-iinarte ka na kumikirot. Tingnan mo nga kung nasan ka ngayon. Nagbabasketball na parang wala lang. Sayang-saya ka pa nga sa paghawak ng bola na parang wala namang sugat talaga. Sorry na kung nagsinungaling ako na makirot pa to kahapon. Hindi ka lang kahapon nagsinungaling na magaling ka na. Siguro nung 1 linggo mo pa nagagamit ng maayos yung kamay mo at ayaw mo lang sabihin sa akin. Okay, aamin na ako. Nung nakaraang linggo pa nga magaling tong kamay ko. Ayoko lang sabihin sa'yo kasi hindi mo na ako pupuntahan sa apartment at hindi mo na ako sasabayan sa pagkain. Napakurap-kurap si Kiara at nag-init ang pisngi. Sana sinabi mo pa rin ng totoo, Scott. Oo nga, kaya nga sorry na. Itong paglalaro mo ng basketball, ano to? Anong klaseng trip to? Wala, dumaan kasi ako kanina sa Kabanatuan para i-check ang project namin dun. Tapos nakita ko may naglalaro dito sa court. Inaya nila ako kaya naglaro ako. Bored din kasi ako sa apartment eh. Besides, wala naman akong kailangang i-check sa kapatid ko regarding our company. Sus, akala mo hindi kita mahuhuli no? Hindi mo ba alam na mabilis kumalat ang chismis? At kilala na ako sa lugar na to. Mula bukas hindi na ako pupunta sa apartment mo. Okay lang, ako na lang ang pupunta sa flower shop mo. What? Ano naman gagawin mo ron? Wala, gusto lang kitang puntahan. Masama ba yun? Ayaw kong hindi ka nakikita eh. At bago ka magreklamo, pwede paawat ka naman. Isa lang naman ang dahilan kung bakit ako nagsinungaling sa'yo eh. Gusto kitang makasama palagi. Napalunok si Kiara. Akala niya ay nagbibiro ito. Ngunit seryoso ang binata. Ay, ang sarap talaga maglaro ng basketball. College ako nung huling laro ko eh. Sobrang nabisi kasi ako sa company namin. I really love living a simple life. Lalo kapag nandyan ka. Tigilan mo nga ako sa mga banat mo, Scott Henderson. Hindi ako bumabanat, Kiara. Yun lang talaga nararamdaman ko. Napaiwas na lang siya rito ng tingin at hinanap ng mga mata si June. Wala na ito sa kanyang likod kaya nagdesisyon siyang maglakad na lang pabalik ng flower shop. Walking distance lang naman kasi yon. Sinabayan naman siya ni Scott sa paglalakad. Hey, galit ka ba, Kiara? No, kahit nagsinungaling ka, I'm still glad that you're okay now. Thank you for taking care of me and for eating with me every day kahit napipilitan ka lang. Hindi naman ako napipilitan, Scott. So it wasn't out of guilt anymore? Napatigil sa paglalakad si Kiara, ganun din si Scott. Not anymore. You mean sinasamahan mo ko dahil gusto mo lang? Yes. Really? Does it mean... I don't know, Scott. Don't go there, okay? I'm not yet ready to talk about it. Anya at muling naglakad ng mabilis. I'll wait for you, Kiara. Pahabol na sigaw sa kanya ni Scott. Hindi na niya ito pinansin at nagmadaling maglakad palayo. Hindi na rin kasi matigil ang kanyang puso sa pagwawala. Batid niyang may nararamdaman na siya para sa binata. Lumipas ang 1 linggo, nagtaka si Kiara dahil hindi nagpunta sa kanyang flower shop si Scott katulad ng palagi nitong ginagawa. Sa sobrang pagtataka niya, ay pinuntahan pa niya ito sa apartment ngunit walang tao roon. Saan kaya nagpunta yung lalaking yun?
At ano namang pakialam ko kung saan siya magpunta? Pabulong niyang sabi sa sarili. Pabalik na sana siya sa kanyang flower shop, ngunit dumating ang kotse ni Scott. Nagulat siya nang padabog itong lumabas ng kotse at tinanaw ang isa pang mamahaling kotse na huminto rin. Bumaba naman mula roon ng isang babaeng nakasuot ng puting tube dress at naka-high ponytail. You can't just walk away like that, Scott. Binuntahan kita rito, hindi para bastusin mo ako ng ganon. Galit na sigaw ng babae. Who told you to come here and bother my lola, Talia? It's your own decision. Nagpunta ako rito dahil ang tagal mo nang hindi bumabalik sa Manila. Kailangan ka ng kumpanya mo. Tingin mo pinapabayaan ko ang kumpanya ko? Araw-araw ako naghihintay ng report mula sa kapatid ko. At bakit mas marunong ka pa sa akin? Pinadala ka ba ni Dad dito? Hindi ba niya sinabi sa'yo na hindi matutuloy ang gusto niyang arrange marriage sa ating dalawa? I made it clear to you bago ako umalis ng Manila at magpunta rito. And here you are, bothering my peace. Hindi ka ba makaintindi? Walang mangyayaring engagement dahil hindi ako magpapakasal sa'yo, Talia. Umuwi ka na sa inyo. Wala kang choice, Scott. Your dad wants you to marry me. Your company needs us. No, Talia. Kaya ako nandito para makakuha ko ng investor at hindi ko na kailangan na ma-involve sa arranged marriage na yan. Ganon ka na ba talaga kadesperadong hindi ako pakasalan, Scott? Yes, and don't act like you still don't know that. I don't like you, Talia. I don't have any feelings for you. And I can't marry you. Kaya bumalik ka na ng Manila and tell your dad that I don't need your company. At wag mo na ulit pupuntahan ng lola ko sa Zaragoza. Naiintindihan mo ba ako? Napaiyak na lang ang babae at hindi nakasagot. Maya-maya ay sumakay ito muli ng kotse at pinasibad yon. Napanganga na lang si Kiara nang masaksihan ang pag-aaway ng dalawa. Napaatras siya ngunit narinig yun ni Scott at napatingin sa kanyang direksyon. Kiara, kanina ka pa ba riyan sa gate? Napadaan lang ako. Sa sobrang inis mo siguro sa kausap mo kanina, hindi mo napansin na nakatayo lang ako rito. Naglakad ito palapit sa kanya, ngunit umatras siya. Narinig mo lahat? Well, yes. That woman is Talia. Anak siya ng kaibigan ni Dad. I know, narinig ko nga. Siya yung sinasabi mong gustong ipakasal sa'yo para sa merger ng company nyo. At ayokong ikasal sa kanya kasi hindi ko siya mahal. Kaya nga ako nandito ngayon para hindi ko na siya kailangan pakasalan. Para mag-invest sa company ko ang dad mo. At mangyayari lang yun kapag tinupad mo ang deal niyo ni Dad na mapauwi ako ng Manila. Yes, but you see, I can't force you to live your simple life here. Masaya ka rito. How can I take that away from you? Right? Pero kapag hindi ako umuwi ng Manila, isa lang ang ibig sabihin nun. Mapipilitan kang ikasal sa Talia na yon. Well, gagawa na lang ako ng ibang paraan. Maghahanap ako ulit ng ibang investor. Magpakasal ka na lang kaya kay Talia. Bagay naman kayo eh. Maganda siya. Sophisticada pa. I told you, Kiara, I don't like her. But clearly, she likes you. Pinuntahan ka pa talaga rito oh. Are you jealous dahil magkasama kami? Pinalis ko lang siya ron sa bahay ng lola ko. Hindi ako nagsiselos. Tumalikod na siya, ngunit mabilis itong humarang sa kanyang daraanan. You're jealous, Kiara. Admit it. Hindi sabi ako nagsiselos. Inis na wika niya. Pero gusto kong magselos ka, Kiara. Napakunot ang noo niya rito. Nababaliw ka na ba, Scott? Siguro nga. Biglang sagot ng lalaki. Ay di baliw ka nga. Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Oo, baliw na ako sa'yo. Yun ba ang gusto mong marinig, Kiara? Eh di pareho tayong baliw. Baliw ka kasi gusto mong magselos ako. At baliw ako kasi totoong nagsiselos ako. Ano, masaya ka na? Natigilan ang binata ng ilang segundo bago muling nagsalita. Yes, masaya ako. Masaya ako na inamin mo na rin yan sa sarili mo, Kiara. Mariing nagdikit ang mga labi ni Kiara dahil sa labis na galit na nararamdaman. Masaya ka na nagkakaganito ako, Scott? How dare you? Tingin mo masayang maramdaman to, ha? Oo, masaya ako na nagsiselos ka. Masaya ako nakikita kang nagkakaganyan. Napaawang ang bibig ni Kiara. Dahil sa labis na galit na nararamdaman, ay pinalipad niya ang kamao niya sa mukha ng binata. Ngunit mabilis na nahuli ng kamay nito ang kanyang kamao at marahang ibinabayon. Dumukwang din ito upang ilapit ang mukha sa kanya. Imbis na galit ang makita ni Kiara sa mga mata ni Scott, ay tila natunaw siya nang bumakas doon ang matinding emosyon. I love you, Kiara. Tila bumagal ang mundo niya nang sabihin yun ni Scott. I said I love you, Kiara. I tried to stop it but I couldn't get you out of my fucking system. And because I love you, I can't be selfish. I can't force you to live your simple life here in order to gain your dad's investment in my company. Hindi ko kayang gawin sa'yo yun, Kiara.
Paulit-ulit siyang napalunok sa mga salitang binitiwan ni Scott. Ang puso niya ay kanina pa nagwawala. Scott, Don't worry. I'm not saying this to pressure you, Kiara. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Siguro naman naniniwala ka na, di ba? Hindi makasagot si Kiara. Tila nalunok niya ang kanyang dila at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Maya-maya ay marahas na napabuntong hininga si Scott. Your silence means no, right, Kiara? Well, I don't expect you to feel the same way about me. Shut up, Scott. No, it's okay, Kiara. I said shut up. Mahal din kita, Scott. Natigilan ito at napaawang ang bibig. Kaya naman nagpatuloy siya sa pagsasalita. I know I told you that I don't need a man. But I want you, Scott. In my life. I've been trying to sort my feelings out in the past few weeks. Kung bakit sobrang saya ko kapag kasama kita. Kung bakit hinahanap-hanap kita kapag wala ka sa tabi ko. Kung bakit hindi ka mawala-wala sa isip ko kahit sa pagtulog ko. And now I know. This is the answer. Napangiti si Scott ng malawak at walang pasabing hinalikan siya sa labi. Nagulat man, ngunit hindi niya ito itinulak. Bagkus ay ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa batok nito upang mas palalimin ang halik. I'm going back to Manila. Hingal na wika ni Kiara nang maghiwalay ang kanilang mga labi. You don't have to. Masaya ka rito, Kiara. Yes, pero hindi ko naman iiwan totally ang flower shop ko. Kakausapin ko lang si Dad. Pero galit ka sa kanya, di ba? Kaya ka nga lumayo. I can't let you suffer, Scott. Hindi ako papayag na matuloy ang engagement mo kay Talia. No freaking way. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi nito. So you're finally opening your heart for your dad? Naisip ko rin kasi na baka ito na rin ang tamang panahon para kalimutan ko na ang mga sama ng loob ko kay Dad. Tama naman siya. Mabait ang asawa niya at ang stepson niya. Ako lang tong hindi makamove on sa pagkawala ni Mommy. Masuyong hinawakan ni Scott ang kanyang mga kamay at dinala sa mga labi nito. I still can't believe that this is happening now. Akala ko ako lang ang may nararamdaman para sa'yo, Kiara. Nang pumunta ako rito, I never thought that I'd love the simple life here. I fell in love with this place. I fell in love with you. Sa pagiging masungit pero caring mo. Sa mailap pero mapagmahal mong puso. Thank you for loving me back, Kiara. I can't wait to introduce you to my lola and also to my brother and my dad. Pabiro siyang napairap kay Scott. Meet the family ka agad? Bakit hindi? We're official, right? You and me? Hindi ka manliligaw? I could do that. Ayoko. Magpapatagal lang yun eh. Gusto na kitang bakuran. Baka mamaya ipilit ulit ni Talia ang sarili niya sa'yo. Buti nga dumating siya. Kung hindi, hindi ka rin mapapaamin sa nararamdaman mo sa akin ngayon. Bigil na kinurot niya ito sa ilong. Tuwang-tuwa ka pa na nagselos ako. You don't have to feel jealous, Kiara. I will never marry someone else. Unless it's you. I'm only yours from now on. Napangiti siya. Talaga lang ha? Of course. So paano? Are we going back to Manila tomorrow? Tumango siya at muling umiti. Yes. But before that, ipapakilala muna kita sa lola ko, kay Lola Tali. I'm sure magugustuhan ka niya. Lalo pa kapag nalaman niyang may-ari ka ng flower shop. Nagustuhan ba niya yung bouquet na ginawa ko dati? Yes, Kiara. She loved it. So what are we waiting for? Let's go and meet your lola. Hahatakin na sana niya ang braso nito, ngunit hinatak siya nito ulit pabalik. Wait a sec. Bakit? Hindi ito nagsalita at yumuko lamang upang halikan siya sa labi. Napangiti na lang siya at nakipagsabayan sa kutom na mga labi ni Scott. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa lola ni Scott sa Zaragoza at pinakilala siya nito. Magiliw siyang tinanggap ng matanda at tuwang-tuwa nang dalhan niya ito ng isang bouquet ng tulips. Pagkatapos nilang magpunta roon ay nagtungo na sila sa Manila kinabukasan. Ipinagkatiwala muna niya ang kanyang flower shop kay Mira at June. Nangako siya sa dalawa na babalik siya. Pagdating sa Manila ay dumiretso sila sa mansyon ng kanyang ama sa Quezon City. Tuwang-tuwa siya nitong niyakap nang makita siya. It's so great to see you again, anak. Napapikit si Kiara at dahan-dahang niyakap pabalik ang ama. I missed you, Dad. Kumalas ito at tiningnan siya sa muka. And I missed you too, honey. Sobrang saya ko na nandito ka na ulit. Pero bakit wala kang dalang mga gamit? Dito ka na ulit titira, di ba? Dad, hindi. Nagpunta lang ako rito para makausap kayo. Makipag-ayos sa inyo. Matagal ko nang gustong gawin to kahit pa noong wala pa si Scott sa buhay ko. Pero inuunahan kasi ako ng galit eh. I'm sorry kung nang matigas ako. But look, I'm here now. Pwede na akong dumalaw kahit anong oras at araw.
I'm glad to hear that from you. Pero bakit ayaw mo magstay dito? Galit ka pa rin ba sa akin? No, Dad. Hindi na to tungkol sa'yo. Sadyang mas gusto ko talagang mag-manage ng flower shop kaysa magpatakbo ng mga negosyo mo. I hope you understand, Dad. Masaya po ako sa simpleng buhay ko ngayon. Matagal itong hindi nakaimik hanggang sa unti-unting napangiti. Okay anak, naiintindihan ko. Ang importante sa akin ay hindi ka nagalit sa akin. Dadalawin mo naman ako palagi rito, di ba? Yes, Dad. Uuwi ako rito kahit twice a week. Akala ko pa naman willing ka nang manahin ng negosyo natin. But still, I'm happy to know that you're not upset anymore. Ang mas importante sa akin ay makita at makasama ka. Don't worry about your business, Dad. Nandiyan naman ang stepson mo si Elvis eh. I know, kaya niyang patakbuhin ang negosyo mo. Hindi ko lang talaga gustong humawak ng ganun. Napamahal na rin sa akin ang flower shop ko. Alright, naiintindihan ko naman na anak. Masaya pa rin ako na okay na tayo. Mamaya, pauwi na galing sa Batangas trip si Estela at si Elvis. Hintayin mo sila at nang makita ka naman nila. Matutuwa ang mga yun. Okay po. And by the way, kasama ko nga po pala si Scott. Scott? Scott from Henderson Realty? Tumango siya at bumaling sa nobyo. Good day, Mr. Aguilera. Bati ni Scott na kakapasok lamang at nakipagkamay sa kanyang ama. Wow, it's nice to meet you again, Scott. The fact that you're here with my daughter says a lot. Mukhang nagtagumpay ka sa deal natin, iho. Nakibit balikat si Scott at napangiti. Well, hindi katulad ng naging usapan natin, Mr. Aguilera. Mas gusto pa rin niya sa Nueva Ecija kaysa rito. Sinamahan ko lang po siya to meet you today. Well, that's fine as long as okay na kami ng anak ko. But to tell you honestly, nagtataka ako kung paano mo napalambot tong anak ko. Ni wala kang pasa sa katawan. The last time kasi na nagpadala ako ng tauhan ko ron, umuwing umiiyak ang mga loko. Puro pasa sa katawan at muka. Binugbog daw sila ng pasaway kong anak. Hindi naman daw nila magantihan dahil boss nila at babae pa. Humalakhak si Scott. Napairap naman si Kiara dahil pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng dalawa. But look at you. You look fine, Scott. Mukhang nakuha mo ang kiliti ng anak ko. Actually, kami ni Scott, Dad. Singit ni Kiara. Tumawa ang kanyang ama. Tila hindi man lang ito nagulat sa kanyang sinabi. I know, anak. The fact na nandito si Scott at buong buo, alam ko na kaagad na hindi lang kiliti mo ang nahuli niya. Pati na rin ang puso mo. Ituloy mo ang investment sa company ni Scott, Dad. He needs you. Wala kang choice. It's my request. Of course. That's the deal between me and Scott. Marunong akong tumupad sa usapan, anak. Okay, mabuti naman kung ganun, Dad. Ayokong dumikit ulit kay Scott ang talian na yun. Isa pa, pwede siyang tumulong sa company mo as my representative. Total, siya naman ang katulad mong may hilig sa business. Di ba, Henderson? Hinapit siya ni Scott sa bewang at saka bumulong. I'm only yours, baby. And yes, I will help your dad. Pinamulahan siya ng muka at kitang-kita yun ng kanyang ama, kaya humalakak ito at nakipag-high five pa kay Scott. Dahil maganda ang naging pag-uusap nila ng kanyang ama, ay hinintay niya ang pag-uwi ng asawa at anak na si Elvis. Naging maganda rin ang pag-uusap nila. Magiliw sa kanya si Estela at formal naman sa kanya si Elvis. Doon sila natulog sa mansyon ng kanyang ama at kinabukasan ay nagpunta naman sila sa mansyon ni Scott. Nagulat ang ama nitong si Wilfred nang makitang kasama siya ng anak nito nang bumaba sila ng kotse. Nasa tabi ng Ginoo si Summer, ang nakababatang kapatid ni Scott. Good morning po, I'm Kiara Aguilera. Nakangiting bati niya sa dalawa. Tinitigan lamang siya ng mag-ama. Parehong intimidating ang aura ng dalawa, katulad ni Scott. Ngunit nawala ang aura na yon nang sabay nang umiti ang dalawa. I guess ikaw ang pinagkakabalahan ng anak kong si Scott sa Nueva Ecija. Nakangiting wika ng ama ni Scott bago lumapit sa kanya at nakipagkamay. Kaya naman pala abalang-abala ka, kuya. Look how beautiful the woman you've got. You're one hell of a lucky guy. Thanks for the compliment, Summer. I hit the jackpot, right? Nakangising wika ni Scott sa kapatid. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa pinaliwanag na ni Scott ang kanilang relasyon at ang pag-invest ng kanyang ama sa kumpanya ng mga ito. So, you hit two birds with one stone, kuya. Mag-i-invest na sa company natin si Mr. Aguilera. Tapos, nampasayo pang anak niya. Kaya naman pala galit na galit si Talia nang bumalik siya rito galing sa Nueva Ecija. Natatawa ang kwento ni Summer. Don't worry about Talia, Scott. Wika ng ama nito. Kakausapin ko na lang siya at maging ang ama niya. Alam kong madidisappoint sila pero wala naman silang choice. Matatanggap din nila yun eventually. Nagkatinginan na lamang si Kiara at Scott at napangiti sa isa't isa.
Matapos ang kanilang mahabang pag-uusap, ay nagpahinga muna sila sa kwarto mismo ni Scott. Hindi tuloy nila maiwasan ng maglampungan habang naroroon sila. "Why did you stop?" Reklamo ni Kiara nang tumigil si Scott sa paghalik sa kanya. Nakaibabaw na kasi sa kanya ang binata habang nakahiga sila sa malambot nitong kama. I have to stop, baby. Baka kung saan ako mapunta. Nakangising tugon nito bago umalis sa kanyang ibabaw at tumayo na. "You know what? Nakakainis ka," sabi niya sabay bangon. Why, baby? "Anong why? Kung kailan dalang-dala na ako sa kakatitigil." Nagagalit ka kasi tumigil ako? Natatawa nga nito. "Oh, anong nakakatuwa sa sinabi ko at nakangiti ka pa riyan?" Wala lang. Ang cute mo lang mabitin. Tumabi ito sa kama kung saan siya nakaupo at walang pasabing hinatak siya sa batok upang halikan siyang muli sa labi. Napapikit siya. Hindi niya maipaliwanag ang pagkasabik na nararamdaman para kay Scott. Tila ayaw na niyang mahiwalay dito. Kaya naman naghiwalay lang ang kanilang mga labi nang kapusin na sila ng hininga. You don't have any idea how happy I am right now, Kiara. Anas ni Scott habang hawak siya nito sa magkabilang pisngi. "Ako rin, Scott. Buong buhay ko, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Masaya ako kasi kahit ayaw ko sa'yo nung una, hindi ka sumuko. Naging makulit ka. Pinrotektahan mo rin ako. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mong pagsalo ng patalim na dapat ay para sa akin. Kaya mula nang mangyari yon, na-appreciate na kita. Na kahit makulit ka, totoo ka. Kahit may iba kang dahilan noong una kung bakit gusto mo makipagkaibigan sa akin, naging totoo ka pa rin. Wala kang tinago. At dahil doon, naging bukas din ako sa'yo. Hanggang sa hindi ko namalayan na nahuhulog na pala ako sa'yo." Napangiti ito at kinilig. Ako naman, nagustuhan na kaagad kita unang kita ko pa lang sa'yo sa flower shop. Kahit niligaw mo ko, at kahit may iba akong dahilan kung bakit gusto kitang makilala, gusto pa rin kitang kilalanin ng mas malalim. Hindi ka naman ganun kasungit, may puso ka rin. May puso ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pati sa mga tauhan mo sa flower shop. At saka sa akin, inalagaan mo ako kahit pwede namang hindi mo nagawin yun. "Kaya ba mas nagustuhan mo ako?" Mapang-asar na tanong ni Kiara. Oo, sino ba namang hindi mahuhulog sa'yo? Maganda na nga tapos independent pa. Simple lang din ang mga gusto. Kaya tuloy gusto ko na lang tumira sa Nueva Ecija kasama ka. "Ano ka ba? Hindi pwede. May kumpanya ka rito. Pwede mo naman akong dalaw-dalawin dun eh." Kapag kinasal na tayo, saan mo gustong tumira? "Kasal ka agad?" Oo, advance ako mag-isip eh. So ano ang sagot mo? Kapag sa Nueva Ecija tayo tumira, mahihirapan ka pabalik-balik dito sa Manila. Kaya dito na lang tayo tumira kung sakali." Wow, thank you for thinking about me, baby. Halika nga rito. Kinabig nito ang kanyang bewang at muli siyang hinalikan sa labi. Napatili na lang siya nang sabay silang bumagsak sa kama. Magmula nga noong araw na yon ay naging maganda na ang takbo ng kanilang relasyon. Tuluyan ngang nag-invest ang ama ni Kiara sa kumpanya ni Scott. Hindi na rin ang gulo si Talia at maging ang ama nito dahil nakausap na rin ito ng ama ni Scott at tinanggap ang kanilang desisyon. Sa mga sumunod na linggo at buwan ay nanatili si Kiara sa kanyang flower shop sa Nueva Ecija at muling bumalik si Scott sa kumpanya nito. Nagkikita silang dalawa ng 4 na beses sa isang linggo. Kaya naman, 1 taon pa lamang ang kanilang relasyon, ngunit nabuntis na siya ni Scott. Walang ligoy na inalok kaagad siya nito ng kasal. Tuwang-tuwa ang kanilang mga ama nang ibalita nila yon dahil parehong suportado ang mga ito sa kanila. Kahit pa ngayong ginaganap na ang kanilang engranding kasal sa isang simbahan sa Manila. Hawak ngayon ni Kiara ang isang mikropono habang lumuluhang sinasambit ang kanyang vow para kay Scott. "I won't promise you a perfect woman, Scott, pero ipinapangako ko sa'yo na ikaw at ikaw ang pipiliin ko sa bawat araw na lumipas. Tandaan mo na kahit marami beses kitang sinusungitan dahil sa mood swings ko, mahal na mahal kita at hindi magbabago yun. Manatili ka lang sa akin at isipin mo palagi na hindi ka kailanman mapapalitan sa puso ko. Mahal na mahal kita." Napangiti sa kanya si Scott habang nangingidid ang mga luha. Sunod naman itong nagsalita ng vow para sa kanya. Bago ang lahat, gusto kong sabihin na napakaganda mo ngayon, baby. I mean, not just now. Pero wow. As in wow. Hindi ko alam na may mas igaganda ka pa pala, baby. Pero seryoso, napakaswerte ko sa'yo. You made me fall in love with the simple life that came along with you. Dahil sa'yo, naisip ko na maganda rin palang mamuhay sa isang probinsya. Basta't nandun ka. Mula nang mapunta ako sa Nueva Ecija, mas na-appreciate ko ang simpleng pamumuhay na hindi ko naranasan. Doon ko natikman ang isaw at Betamax na masarap pala.
Doon ko rin naranasan makipaglaro ng basketball sa mga tambay sa kanto. And believe me, sobrang nag-enjoy ako na maranasan ng mga yun. Lalo pat nandun ka at mas binigyan mo ako ng dahilan para manatili. Lumuluhang napangiti si Kiara sa mga sinabi ni Scott. Nagpatuloy pa ito sa pagsasalita. Kiara, my love, gusto ko lang naman sabihin na hindi ko maipapangako na hindi tayo mag-aaway. Alam ko ring astig ka at independent woman, kaya mahirap kang i-please at kunin ang loob mo. Pero nagawa ko na maipagmamalaki ko sa lahat. At hindi ko rin maipapangako na palagi akong malakas. Pero tandaan mo palagi na hindi ako tatakbo palayo sa'yo kapag naging mahirap na. Hindi ako mapapagod na unawain ang lahat kapag magulo na. I will always choose you even the world gets too heavy. Ikaw ang pahinga ko, Kiara. At hindi magbabago yun. Mahal na mahal kita, baby. Napangiti lalo si Kiara habang ang mga luha niya ay saganang pumapatak. Matapos ang palitan ng vow ay naging opisyal na nga silang mag-asawa. Nanirahan sila sa Manila at pinaubaya muna ni Kiara ang kanyang flower shop kay Mira at June. Makalipas pa ang 9 na buwan, nanganak na si Kiara at lalaki yon. Scott Jr., that's his name. Nakangiting wika ni Kiara habang karga ang kanyang bagong silang na sanggol. Inosente namang nakatitig ang kanyang asawa sa kanilang anak habang nakaakbay ito sa kanya. Kamukhang kamukha ko siya, wifey baby. Nakangiting wika nito. Kaya nga junior mo siya eh. Are you happy? I'm more than happy, wifey. And I'm so proud of you. 8 hours ang labor mo. You're so strong. Akala ko nga hindi ko kakayanin ng normal delivery. But look, nakaya ko. At mas masaya ako kasi okay na okay ang baby natin. Napabuntong hininga ito at hinawakan siya sa pisngi. Baby, I know you're strong. But I don't want you to go through that kind of pain again. Ang sabi mo naman, tama na sa atin ng isang anak, di ba? Napangiti siya rito. Natutuwa siya na iniisip din ni Scott ang kanyang kapakanan. Kaya mahal na mahal kita asawa ko eh. Iniisip mo ko palagi. Pakis nga. Sure. Nakangising wika nito bago siya hinalikan sa labi. I love you asawa ko. Nakangiting wika niya. I love you more, wifey. More than anything. Muli siya nitong pinatakan ng halik sa mga labi. Kinabukasan ay lumabas din si Kiara ng ospital. Mula noon, hindi na nga siya muling nagbuntis pa at nag-focus na lamang sa nag-iisa nilang anak. Matapos ang 3 taon ay bumalik na rin siya sa pagmamanage ng flower shop niya sa Nueva Ecija. Pero may araw lamang siya ng pagpunta roon. Sinisiguro kasi niyang uunahin palagi ang kapakanan ng kanyang anak at ang pagiging asawa kay Scott. Maraming bagay na napagtanto si Kiara dahil sa kanyang asawa. Yun ang hindi kailanman naging kahinaan ng pag-ibig. Ang pagbibigay ng iyong puso sa isang tao. Dahil sa pagmamahal, kailangan mo ng iba yung tapang upang sumugal. Sumugal kahit hindi pa sigurado kung magiging masaya ka. Sumugal kahit alam mong masasaktan ka. At sa huli, magiging makabuluhan ang lahat dahil naging matapang ka para sa pag-ibig na ipinaglaban mo hanggang dulo. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.